Ala, nagkagulo po ngayon sa social media, mga kababayan. Nagtalo-talo po ang mga netizen dito sa balibalitang di umano'y itong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan, kagabi ay isinugo di umano sa ospital. Pero ba't ganon? Nakakatawa ho sa comment section, mga kababayan, habang nagbabasa ako. Imbis na ipanalangin po nila na malagpasan ni Boying Rimulya itong di umano'y kanyang karamdaman, kaya sa isinugod sa ospital, aba, siguro mga 80% mga kababayan, ang nababasa kong comment, anila, sana daw matuluyan na mategi na. Kayo masyado, masyado na kayo. O eto po ang nakita kong balita kagabi, mga kababayan. Ayan news. Boying is reportedly rushed to hospital. Kita nyo na? Is Romy calling for him? Yan. Pero etong 3 oras pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan. Eto naman po ang umiikot ngayon sa social media. May balibalita na sinugod sa ospital si Boying Rimulya. Ano ang dalangin mo para sa kanya? Ikaw na nanonood ngayon, ano ang dalangin? Dalangin mo para kay Boying. Kung totoo man talagang isinugod siya sa ospital dahil sa karamdaman niya, ano ang dalangin ninyo? Malagpasan niya ang kanyang karamdaman o tulad ng dalangin ng ibang mga kababayan natin sa social media na mategi na lang daw itong mama? O paki-comment. Karapat dapat ba siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa? O dalawang katanungan to Una, ano daw ang dalangin mo kay Boying Rimulya? At ang pangalawang tanong, karapat dapat ba daw siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa? O kayo na po ang humusga, mga kababayan, habang ako'y nagbabasa. Sabi, may balitang sinugod sa ospital si Jesus Crispin Boying Rimulya. Kita nyo na. Umiikot ngayon sa publiko ang balitang isinugod sa ospital si Jesus Crispin Boying Rimulya. Wala pang opisyal na detalye mula sa kanyang pamilya o tanggapan hinggil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Kaya't patuloy ang panawagan ng marami para sa malinaw at tamang impormasyon. Tama nga naman. Sana maglabas ng komento ang pamilya Rimulya para hindi pagdududa ang kumakalat ngayon sa social media, di umano'y si Boying Rimulya sinugod sa ospital. Yung iba naman nagsasabi, walang katotohanan. Para po sa katotohanan at malinaw na totoong pangyayari kay Rimulya, sana magbigay po ng pahayag ang pamilya Rimulya at nagbabantay, nakaantabay ang taong bayan kung ano man ang katotohanan. Eto pa, sa gitna ng mga ulat, ano ang dalangin mo para sa kanya? Makulit din tong page na to, paulit-ulit Sinabi na nga kanina Gusto pa talaga diinan. Hoy, ikaw admin nakakahalata na ako sa'yo. Parang ang gusto mong ikomento ng ating mga kababayan mategi na. Si Rimulya. Kung sakasakali magtotoo. Nakakahalata na ako. Pangalawang tanong mo na to. Ulitin ko sa gitna ng mga ulat, ano ang dalangin mo para sa kanya? Di ba? Karapat dapat ba siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa?
Yan, pakisagot po ninyo mga kababayan. O, patuloy naming binabantayan o babantayan ang mga susunod na update kaugnay sa isyong ito. Yan. So magandabay ho tayo sa pamilya Rimulya, mga kababayan, kung ano ang katotohanan dito sa mga bali-balitang isinugod di umano sa ospital si Boying Rimulya. Huwag ho tayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat po sa social media. Oo, naiintindihan ko. Karamihan sa ating mga kaibigang DDS, pare-parehas po yung dalangin matigi na lang yan. Para mabawas-bawasan naman sila. Parang ganun baga. In mga nababasa ko yan sa comment section natatawa nga ako Basta, maraming DDS na mga kaibigan natin gusto nang mategi itong mama na ito. ang sama nyo, kapapasok pa lang ng 2026, gusto nyo may mategi na agad sa mga aliado ni Marcos. Nauna na nga si Akop Di ba? Tapos isusunod nyo si Rimulya. Kung yan ang kagustuhan ninyo, karapatan nyo ho yan, mga kababayan. Di po ba? Karapatan po. Yan. Pero, advice ko sa inyo, wag po tayong manalangin ng hindi maganda sa kapwa. At lalo pong humahaba ang buhay niyan. Ipanalangin nyo, makaligtas siya. Yung taimtim na panalangin, kita nyo, anong gagawin? Kabaliktaran yan. Mga kababayan. Ay, naku nga naman itong mga balibalita sa social media. Nakakatawa na nakakagulat. Tulad itong balita ngayon kay Boying Rimulya. Sa bagay, mga kababayan, kung sakasakali man na nangyari talaga ito kay Boying, na isinugod siya sa ospital, hindi na po nakakapagtaka yan. Kasi itong mama na ito, meron na talagang iniindayan sa kanyang kalusugan. Di bagay, kauupo niya palang bilang gabinete ni Marcos. Di na po na kaagad yan na matinding karamdaman, mga kababayan. Napagaling lang dahil dinala sa pinakamagagaling na mga espesyalistang doktor. Kaya lang, ayun, kulay talong hanggang sa ngayon, kulay talong. Di po ba? Kung totoo to, na isinugod talaga sa ospital, si Boying, hindi na bagong bagay sa atin yan. Alam na natin yan. Ngayon, kung totoo rin, na, magkatotoo pala. Kung sakasakaling magkatotoo, yung dalangin ng ating mga kababayan, na sana humiga na daw ng diretso itong mama na ito. Hindi rin yan nakakapagtaka. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay Di ba? Lahat tayo papanaw. Lahat tayo lilipas. Kung totoo, yun talaga. Ganun talaga buhay, mga kababayan. Hanggang doon lang talaga siya. Kinakailangan na lang tanggapin. Di ba? Pero, sa ngayon, mag-antabay po tayo sa mga ilalabas po na pahayag ng pamilya Rimulya. At mas mainam siguro kung mismong si Boying Rimulya ang kalampagin natin. Ayan, ngayon, kalampagin natin mga kababayan. Ombudsman, Boying Rimulya, paano ba ito, sir? Sa social media, usap-usapan, bali-balita, na isinugod ka daw sa ospital. Gaano po ito katotoo? Ombudsman Boying Rimulya, sana maglabas po kayo ng inyong pahayag tungkol sa mga bali-balita ngayon. Yung mismong kayo ho, sir, huwag niyo pong iaasa sa mahal ninyo sa buhay, anak, asawa, pamilya, kapatid. Walang ganon. Yung mismong makikita ho kayo na malakas pa, kausap nyo ang mga mainstream media na mga kilala ninyo. Magpatawag ho kayo ng ng mga media, magpa-interview ho kayo para linawin
etong bali-balita ngayon na isinugod ka daw sa ospital, hindi ka ba natatakot yan? Ba, napakahirap po na meron tayong malubhang karamdaman. O, sagutin niyo po ang katanungan ng ating mga kababayan, Sir Boying Rimulya. Yung mismong kayo ha, kasi kapag kayong kamag-anak nyo lang, asawa nyo, anak nyo, kapatid nyo lang ang magsasabi na, okay naman si Ombudsman Boying Rimulya, nasaan? Wala ang presensya niya sa camera. Camera na nga lang Interview na nga lang, wala pa. Bay mas lalong maghihinala, magdududa yung ating mga kababayan na tama, itong bali-balitang isinugod nga po kayo daw sa ospital, sir. Mainam pong kayo ho mismo ang humarap sa media at sabihin ninyo na hindi totoo. Ito buhay na buhay, tumatagay. Ganon. Di po ba? Pero kapag kamahal sa buhay niyo lang po, sir, kumpleto. Buo na ang hinala ng mga kababayan natin na baka ikaw nga isinugod sa ospital. Yan simpleng kahilingan lang naman po, sir, naming mga nasa baba na gusto rin namin malaman kung ano talaga ang totoo. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Etong tungkol naman po, etong si Magalong talaga, oportunista talaga ang datingan nito no? Napakaraming mayor sa buong bansa. Hindi po natin alam kung gaano karami ang saktong bilang ng mga alkalde sa buong bansa, pero napakarami. Pero si Magalong ang bukod tanging alkalde ang nakikisawsaw, nakikiepal, nagpapabida, at sumasakay sa isyo ng flood control anomalous, mga kababayan. Pakialamero. No? Napakadaming mayor Siya lang ang bukod tangi. Ano kaya ang plano nitong mamang to? Magtaka ho kayo. Pwede namang si Isko, makialam. Pwede namang si Mayor Vico Soto, makialam. Minsan nakialam si Vico pero saglit lang. Kay Diskaya, tapos na, okay na yun. Di po ba? Pwedeng si Mayor Baste. At kung sino-sino pang mayor sa ating bansa na makialam, sumama sa mga inspeksyon na ginagawa ng ICI at ng DPWH sa mga di umano'y flood control project. Wala. Tanging si Magalong lang. Eto, ang pahayag niya, mga kababayan, tungkol po ito sa distrito ni Sandro Marcos. Nakialam na naman siya. Di ba? Sino po ang nag-booking na mayroong anomalya sa District 1 sa nasasakupan ni Sandro Marcos? Di ba guys si Congressman Pulong Duterte? Di ho ba? Duterte ang nag-leak na mayroong anomalya sa distrito mismo ni Sandro Marcos. Dahil nga Duterte ang nag-leak, etong si Magalong, to the rescue, maituturing, o maaaring tinatama niya lang yung nasabi ni Pulong Duterte na para sa kanya ay mali. Di natin malaman kung alin dyan sa dalawa, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Magbabasa ako. Ito sabi niya. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mayroong anomalya. Tandaan niyo po yan. Na mayroong anomalya. Sa pinuntahan nilang mga proyekto sa Ilocos Norte. Saan daw sila nagpunta? Sa Ilocos Norte. Ano daw meron? Anomalya. Ano yung mga proyekto na yon? Walang iba, kundi mga flood control project. Ilocos Norte, mga kababayan, nasasakupan po ito ni Sandro Marcos.
Oh. Aniya, walang ghost project sa lalawigan. Ngunit, mayroong substandard at questionabling proyekto. Tama. Maaring tama siya. Walang ghost project, pero mayroon daw substandard at questionabling proyekto. Mayor Magalong, kasi hudang substandard o questionabling proyekto lamang ito, sir, maituturing pa rin yan na anomalya. Substandard. Bakit substandard? Kulang-kulang yan sa materyales. Hilaw ang semento, walang bakal, walang mga malalaking batong idinagdag doon sa tambak para maging buo siya na isang flood control bago man ito binuhusan ng semento. Kulang-kulang ang materyales, kaya naging substandard. Nasaan yung ibang pondo? Yung sapat na pondo. Bakit naging substandard? Kasi ibinulsa na. So ano tawag dyan? Anomalya pa rin yan. Mayor Magalong. Questionable proyekto. Bakit questionable? Pare-parehas lang. Tibag ka agad, nadaanan lang ng isang rumaragasang tubig, tibag. Ay magtatanong ka talaga, paano to ginawa? Gaano karaming sementong inilagay dito? Bakit napakalambot? Bakit walang bakal? Nasaan yung tamang pondo? Di ba questionable? Yan yung ibig niyang sabihin. Questionable proyekto daw. Mga anomalya pa rin yan. Mayor Magalong. Ay ito, habang umahaba po yung binabasa ko mga kababayan, pansinin niyo po ha. Ayon kay Magalong, ang mga proyekto sa lalawigan ay nababalot ng irregularidad. At naniniwala siyang naniniwala siyang hindi batid. Eto na tayo. Ng punong ehekutibo ang tunay na sitwasyon sa ground. Pinagtanggol niya na si Mr. President, mga kababayan. Una niyang ipinagtanggol yung anak ng presidente. Ngayon, mismo ang presidente na. Ano sabi? Batid niya daw, mga kababayan, na hindi ito alam ng punong ehekutibo, which is si Pangulong Bongbong Marcos yan. Yung tinutukoy niyang punong ehekutibo. Ito, sabi, liwanag, ayon kay Magalong, ang mga proyekto sa lalawigan ay nababalot ng irregularidad at naniniwala siyang hindi batid. Hindi batid ng punong ehekutibo. Malalim lang yung pagkakasabi. Batid Hindi alam. Yan. Ng punong ehekutibo ang tunay na sitwasyon sa ground. Kalokohan yan, Mayor Magalong. Hindi alam to ni Mr. President na mayroong anomalya, questionable, at irregularidad ng mga flood control project sa distrito ni Sandro Marcos. Naknang total naman, naglolokohan tayo. Saan ba nakatira ang Pangulo? Sa Ilocos Norte. Di ba, mga kababayan? Sa Ilocos Norte. Kung saan, yun din mismo ang baluarte ni Sandro Marcos. Imposibleng hindi niya alam. Huwag mo masyadong ipinagtatanggol si Marcos Magalong. Napapaghalata ka na, sir. Napapaghalata ka ng tuta kayata talaga ni Marcos. Nakikialam ka Sa flood control project, napakaraming mayor, hindi naman pakialamero, hindi naman nakikisawsaw. Pero ikaw talagang lantaran sa mainstream media, nagpapa-interview ka pa. Wala ka naman na sa ICI. Di ba nag-resign ka na? Bakit ka pa nakikialam? Magalong.
Ito pa, hayagang sinabi ni Magalong na, I know that the President is not aware of what really happened. O, kita nyo na. Pero doon pa lang ho, sa Ilocos Norte, talaga, maanomalya ho eh. Iginiit din niya na kailangan ng matinding pahayag mula sa Pangulo upang imbestigahan ang mga kaganapan sa Ilocos Norte dahil ito lamang ang paraan upang maipakita na sincere siya rito sa pag-iimbestiga. Magalong, hindi mo makukumbinse si Bongbong Marcos na magbigay ng pahayag tungkol dito sa mga sinasabi mong irregularidad, anomalya at mga substandard project sa distrito ni Sandro Marcos. Hindi mo mapipilit yan. Aba, pag napilit mo, believe na ako sa'yo. Pero hindi mo mapipilit yan. Eh, simpleng hair follicle nga eh. Para patunayan na hindi siya gumagamit ng droga, hindi niya nga kayang gawin eh. Yan pa kaya? Ito pa kaya? Na kasiraan ito ng anak niya? Palagay mo, magbibigay ng pahayag ang presidente? Hindi, Magalong. Kung ikaw nakita mo ang anomalya, ang irregularidad, mga palpak na flood control dyan sa Ilocos Norte na sasakupan ni Sandro Marcos, ikaw na mismo ang maglabas. Eh, puro ka lang yabang eh. Puro ka lang bunyag. Puro ka lang bunyag. Puro ka lang pasabog. Hindi mo naman kayang tapusin. Wala namang epekto. Nagpapabango ka lang, inutil pa rin ang datingan. Di ba? Nakakatawa naman to si Magalo. O ito, ibinunyag din ni Magalong ang napakalaking pondo na inilaan para sa taong 2025, partikular na sa unang distrito na kinatawan ni Congressman Sandro Marcos. Ayon sa alkalde, isang distrito pa lang ho, yun eh. Umabot na ho ng 12.9 billion noong 2025 at may mga impormasyon pang nagsasabing umaabot ito sa halos 13 billion peso. Sa kabuuan, halos 20 billion peso ang nailagak sa buong lalawigan. Distrito ho yan ni Sandro ha. Kung saan binanggit din ni Magalong na tila may mga pinapaborang kontratista dahil may mga pinili lang na mga contractors dyan na nakakakuha ng mga proyektos. Mayor Magalong, wala kaming pakialam dyan sa mga kontraktor na yan. Dito kami kay Sandro Marcos na ganun pala kalaki ang pondo nito. Umaabot di umano mga kababayan ng 20 billion peso. Napakalaki ho niyan. Bakit merong mga anomalya? Bakit merong irregularidad? Bakit merong mga substandard project dyan sa lalawigan ni Sandro Marcos? Yan ang maganda mong imbestigahan. Magalong, total, pakialamero ka man, nakikialam ka man sa flood control project, huwag kang puro bunyag, Magalong. Tutuhanin mo ito. Kung kinakailangan, ipitin mo si Sandro Marcos, gawin mo, huwag ka matakot sa Pangulo. Kasi, puro ka pasabog, puro ka pagbubunyag, wala ka namang mga ginagawang matinding laban. Ano tawag sa'yo ng tao? Nakikisaw-saw ka lang sa isyo, sa flood control, na pwede ka man sanang manahimik. Dahil unang-una, wala ka na sa ICI. Alkalde ka lang pati. Di ba? Napakaraming alkalde sa buong bansa, pero tahimik lang sila.
ikaw lang ang bukod tanging pakialamero. Pero wala ka namang nagagawa. Kung sa Bisaya pa, wa kay agi. Ang ingay mo, pero wala ka namang nagagawang solusyon. Wala kang iniipit. Puro ka lang kwento, wala namang wenta. Sa madaling salita, Magalong. Ayan na, ang liwanag. Ikaw na mismo may sabi, sa lalawigan ni Sandro Marcos, Ilocos Norte, 1st District, merong mga anomalya, irregularidad, substandard project, nagkakahalaga, suma total, 20 billion. Anong gagawin mo? Hanggang ganun lang. Chismoso ang datingan. Magalong. Huwag kang chismoso. Kung hindi mo kayang ituloy ang laban, tumigil ka na lang. Lalo ka lang nasisira eh. Napapaghalatang ginagamit mo lang itong issue sa flood control para bumango ang pangalan mo. Oportunista po tawag dyan, sir. Oportunista. Di ba? Para saan itong ginagawa mo? Bakit ka nagpapapogi, nagpapabango? Kunwari, sabihin matapang ka. Galit ka sa korupsyon. Para saan yan? Palagay ko lang ha, pasensya na kung mali ako. Para sa susunod na halalan, baka may plano ka tumakbong senador. Huwag mo na pangarapin. Hindi ka mananalo. Duterte lang ang may kayang gawin yan. Mula sa pagiging alkalde, tumakbong presidente, panalo. BP Inday Sara, mula sa pagka-alkalde, tumakbo ng vice-presidente, panalo. Dahil kung presidente ang tinakbuhan ni Inday noong 2022, siguradong panalo. Yorme Isko, mula sa pagka-mayor, tumakbong presidente, talo. Huwag mong hayaan, Magalong, na isang mayor, Magalong, tatakbo sa susunod na halalan bilang senador, baka talo. Huwag mong hayaang mangyari yan, kahiya-hiya. Gumawa ka kasi ng maayos. Yung mga pasabog mo, yung mga ibinunyag mo, tutuhanin mo. Huwag puro pagalingan lang, papogi lang, wag. Galingan mo. Kinakailangan mong manawagan sa Pangulo na paimbestigahan si Sandro Marcos, gawin mo. Pero kung hanggat di mo kayang gawin, wala kang kwenta. Walang kwenta yung mga pinagsasabi mo, yung mga ibinubunyag mo. Hanggang dyan ka lang. Wala kang kayang gawin na mas ikatutuwa ng ating mga kababayan. Hanggang pasabog ka lang. Mag-vlogger ka na lang. Kung gano'n ang gusto mo. Gusto mong sumikat? Gusto mong bumango? Ba mag-vlogger ka na lang po, sir? Mag-vlogger ka na lang. Puro ka pasabog, wala namang wenta. Nakisali ka sa inspeksyon na ginawa ng DPWH at ng ICI sa Davao City. May napala ba kayo? Wala. Diba? Sino ang bumuo ng ICI bilang isang investigative body? Ang Pangulo. Inilagay ka rin sa ICI, pero kalaunan lumayas ka. Natuwa kami ron. Akala namin, sasabihin mo, ang totoong galaw sa ICI, wala rin naman pala. Nanahimik ka lang. Bakit ka umalis kung wala ka nakitang katiwalian sa ICI? Bakit nag-resign si Singson? Bakit nag-resign si Pahardo? Bakit ka nag-resign?
Di ba? Wala kang ibinunyag tungkol dyan sa pag-resign ninyong tatlo sa ICI. Di ba? Dumiretso ka, nakialam ka sa mga flood control project sa buong bansa. Umapot pa kayo ng Davao. Bukod tanging alkaldeng pakialamero sa maanumalyang flood control project na wala namang nagawa. Puro kwento lang, walang benta. Ako sa'yo, Mayor Magalong. Sir, para hindi po lalong bumaho ang pangalan mo, sir. Kung gusto mo pang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na taon, halalan pala, sorry, manahimik po kayo. Ganun lang. Pero, kung talagang matapang kayo, kaya nyong harapin ang Pangulo ng Pilipinas, sige, diinan mo. Yang nakita mong mga anomalya, irregularidad, substandard project sa Ilocos, lalawigan ni Sandro Marcos. Diinan mo. Yan. Matutuwa sa'yo tao niyan. Pero kung hanggang kwento ka lang, walang kwenta. Manahimik ka na lang. O di kaya mag-vlogger ka na lang. Okay? Pero isa pa, sir. Isa pa, bago ako magtapos. Okay ka nung una. Nagustuhan ka naming lahat. Dahil dito sa ipinaglalaban mong galit ka, kuno, sa flood control project. Pero kalaunan, parang oportunista na lamang po ang datingan eh. Nakikisaw-saw ka na lang eh. Para bumango ka. Doon ka nasira. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.